Birthday part 2! Mag-open tayo ng mga boxes yung bigay sa akin ni friends na seasonal lang. Pamilya nyo, sila pa naninira. Let's make the cream of this Nissan butter coconut with chocolate. If you open it, it looks like this. Sharon. And if you eat it, let's tikim it. Ulam. Baliwag. Chicken. And chicken. Kimchi. Watching my Amanda. Netflix. Hello. Ay, pre-record na pala. Hi guys. So, ayan, nagsaset up ako kasi mag-vlog tayo. Mag-open tayo ng mga box. Papakita ko sa inyo i-open natin na box. Ang dami. Ito lang naman guys. O-open natin. Unbox natin. The LBC is from my company and then yung iba is in order ko sa Shopee dahil ng sale 7/7 nagpabudo lang naman tayo. So yan, mag-makeup muna ako para naman kaaliw-aliw ang ating face and then I'll be back guys later. I-ano ko na lang, i-timelapse ko na lang aking pag-makeup. See guys. Hi guys, sobrang pagod ako. Grabe, ang dami kong in-unbox today for 3 products from Shopee and then for yung ika-fourth is yung bigay sa akin ni client namin from my work. So, super happy. Gusto nyo makita ito, a headset and the jacket. And the jacket is over there. It's blue. So, yun. Super happy. So, I'm thankful din. Bawal ko kasi sabihin kung sino sila. Kasi, confidential. Nasa rules. So, yun. Thank you kay Ninets kasi pina-LBC niya yun sa akin. So, I'm so happy. So, yun lang po. And abangan niyo yung mga review nito. Definitely 2 will be up siguro mga 3 days kasi unahin ko muna i-upload si BLK. Then, nag-review din ako ng music video ni Mincy. So, yan, upload ko na agad siya para makaabot siya today. So, ayun lang po. So, dapat magpapa-level ako ngayon. Level 70 ng aking mga 12 characters na Ragnarok na trans na. Kasi kailangan ko mahabol. Meron pa akong 3 days para mahabol sa. Kasi sa Friday, wala na yung event. So, kailangan ko yun mahabol. So, good luck. Kaya hindi ko siya nagawa kasi nagpunta kaming tukan. Tapos nood kami ng movie ni Alessandra at ni Piolo entitled My Amanda. So, nakakainis kasi yung ending, ganun na naman. Kung ano kayo kay Alessandra ng mga movies, spoiler alert, yung ending niya, magiging ganun na naman, nakakainis. Pero maganda naman siya. Kasi yung lalaki. Medyo magulo nga lang ending kasi parang sino ba talaga yung may gusto ba talaga siya? Nagkagusto ba talaga yung lalaki or something? Pero ayun, nakakatuwa yung nila, tandem nila. Very very totoo, very siya. Very relatable. So yun lang po for today and I'll see you guys again tomorrow. Bye! Pa! Saan naliligo? Episode 8 ng Erin Again. OMG, sasabihin na niya. Hello, hindi pa rin ako makamove on kay may Amanda. Kaya let's talk about the movie. So, is it possible to be friends with someone who yun na sinabihan mo ng mahal mo siya, ganyan. But at the same time, feeling mo gusto ka rin niya pero parang may something na iba na hindi talaga friends lang talaga kayo pero love niyo naman yung each other pero hanggang friends lang talaga. Is that even possible? Kasi dito sa movie na 'to gano'n, eh. So, what do you think? For me, I think very rare yung gano'n kasi if mostly 'di ba, 'pag inano niya, ni-reject niya yung love mo
masasaktan ka. So, ang tendency mo is to lie low and not associate yourself with that person. Sa tingin ko ha, gano'n. Pero, if naman i-reject niya tapos friends pa rin kayo, edi good. I think that's okay. As long as you know naman each other's boundaries, tas may kanya-kanya na kayong jowa, tapos friends pa rin kayo. Pero para dun sa jowa, parang respeto na lang rin. Kasi parang, kasi may mga pinagdaanan silang talagang grabe naman yung talagang pinagdaanan nila. Hindi naman friends lang sila, talagang through thick and thin yung pinagsamahan itong dalawang 'to, kaya malalim yung relationship. Pero kung talagang friends lang, tapos gano'n, parang hindi muna ako sasama dun sa guy na friend kung may parehas kaming sariling relationship, magkaiba kami ng jowa tapos sasamahan ko pa rin ba siya? Parang weird, ang weird tingnan kasi ba't kasama ko pa rin 'to, mag-jowa na, 'di ba parang gano'n? So, gano'n kasi siya, so parang posible, pero hindi posible. Parang gano'n kasi pagdududahan din kayo, Alam niyo naman ang mga tao, 'di ba? Kaya para respeto na lang sa mga jowa ng jowa, 'di ba? Yung jowa mo at yung jowa niya, respeto na lang din dun. So, it's better if not. Pero kayo, what do you think? Comment down below kung possible ba yun or parang nakakaduda din. So, yeah. Gusto ko malaman ang opinion niyo. Comment down below. See you guys again tomorrow. Bye! Birthday part 2 with special guest. Mainit pa oh. Hi! Special guest of the day. Mimita. Sure. Photo and Syrup, cheese, at lahat. wow. It's fun. Hello guys. So, ngayon naman pag-usapan naman natin if you have or meron kayong mga friends na parang family niyo na yung tinuturing niyo. Kasi dito parang family na kasi yung ano nila, trato nila sa isa't isa, hindi na lang romantic relationship. Yung parang kung iisipin mo parang romantic relationship, pero parang family na kasi yung turing nila sa isa't isa. Para na silang magkapatid, gano'n. Kasi parang wala na silang pakialam kahit magkasama sila ta's kasama sila ng natutulog, 'di ba, gano'n. So, I think, yes, kasi 'di ba sometimes may mga nakikilala tayo na parang hindi naman natin kadugo, pero yung kung matrato tayo na parang more than more than family pa yung trato sa atin at mas grabe pa yung treatment sa atin kaysa sa kapamilya nila, 'di ba? May mga gano'n tayong kaibigan. Kunyari, dito sa amin sa bahay, yung mga kaibigan ng kuya ko kapag New Year pumupunta sila dito, dito sila nagno-New Year. So, alam mo yun, parang family na rin talaga sila, extended family na even though hindi naman namin sila kadugo, pero at the same time parang family na rin kasi kakilala na and lagi naman sila nandito, dito sila tumatambay, 'di ba? So, ayun, parang okay, same na lang rin, 'di ba? And of course, so dito mga kapitbahay naman, hindi siya kaklase ng mga kaklase, hindi siya mga kaklase. So, mga talagang kapitbahay. Oh, yun nga lang wala kasi akong gano'n dito, wala akong kapitbahay na hindi ko kaklase na friend ko. Kayo ba, meron ba kayong kapitbahay na talagang hanggang ngayon tropa niyo ganyan, pero hindi niyo siya classmate, as in mga kalaro niyo lang nung bata ta's hanggang ngayon still friends pa rin kayo? Comment down below kung meron and share niyo naman kung wala din katulad katulad ko wala. So, yun lang naman for today. See you guys again tomorrow. Bye! Yay! Budin, merienda, and pansit from Tita Ray. Bigay ni Tita Ray. And meron din my favorite, avocado! Yay! Hello, hi mabuhay! So for today's video, we're gonna talk about naman yung mga nagiging seasonal friends natin. Kumbaga, yung parang hindi naman sila samantala lang silang dumadaan sa buhay natin. For example, yung mga kaklase nyo nung first year or grade 6, 'di ba? Pagdating niyo ng high school, iba na, hindi na silang kaklase nyo. So, yung iba, hindi lahat nag stay. Ako din,
yung mga friends ko nung grade 3 or grade 2 hanggang grade 6, ngayon hindi ko na sila nakakasama. Pero sila, magkakasama pa rin sila, magkatotropa pa rin sila kasi hanggang college, naging at saka high school, magkakaklase sila, isang section lang sila. Tapos pagdating ng college, pare-pareha sila ng course. Kaya hanggang ngayon, friends pa din sila. Very rare yung ganun, super rare. Pero ako, dahil yung mga kaklase ko nung elementary, kaklase ko nung elementary, naging ka-section ko nung high school. Ang mga tropa ko hanggang ngayon antex. So ayan, sobrang swerte ko rin kasi may gano'n akong friends na kahit hindi ko sila ka-family, hindi ko sila kadugo, pero yung turing ko talaga, turing namin sa isa't isa parang family na din. Lahat present kami lahat ng event nila, 'pag may kinasal, may nanganak na baby, ganyan. 'Pag may namamatayan, nandun kami. So, para talagang family na rin kasi lahat ng event talaga nandun kami sa isa't isa. So, ayun, very, very lucky kayo kung ako siyempre, lucky ako siyempre. Pero kung same tayo na gano'n din, meron din kayong mga friends na hanggang ngayon, simula elementary bata kayo hanggang ngayon paglaki niyo friendship pa rin, sobrang swerte niyo at talagang for the keep 'yan. Kasi kahit anong mangyari, ang dami niyo na napagdaanan. Kung mag-away-away man kayo, magbabati din 'yan kasi kilala niyo na isa't isa and sobrang rare din ng gano'n kaya I'm very, very lucky to have them. And of course, meron pa din naman akong mga naging classmate naman. Itong mga friends ko na 'to, hindi ko sila naging classmate nung college ha, yung sinasabi ko. Iba naman yung mga naging classmates ko ng college na bukas naman natin pag-uusapan. So ayun nga, sinasabi ko na meron talagang mga friends na seasonal lang. For example, yun nga, hanggang grade 6 mo lang sila. Pagdating ng high school, iba na yung section, hindi mo na sila nakakasama. Although friends pa rin naman kayo, pero yun nga lang, syempre, dahil hindi na kayo magka-section, magiging magkaiba na yung mundo nyo and hindi na kayo magiging, kasi dati wala pang social media. Ewan ko ha, kasi ngayon hindi ko alam kung paano ba sa school, siyempre may social media na kasi. So, may mare-retain pa rin ba yung friendship kahit na hindi na kayo magkaklase or parang mawawala din siya? Kasi nung kami wala pa kasing social media kaya parang wala kaming way connection para magkausap-usap kahit magkakaiba kami ng section. So, kayo ba, ano ba? Kasi ngayon yung mga ka-work ko, although magkakaiba na kami ng work dahil may social media, so nakakapagkamustahan pa kami. So, mga friends-friends pa rin kami. So, parang seasonal din siya, but nasa inyo na rin kung paano niyo siya i i-re-retain. Kasi parang ako yung lagi nagse-send sa mga group chat ng Happy Mother's Day, Happy Father's Day, Happy Birthday, 'pag may yung mga event. So, ako yung taga-send sa mga group chat ng gano'n. Kayo ba, gano'n din ba kayo? Ewan ko, parang ako sinesendan ko lahat ng group chat ko ng mga friends ko ha, yung talagang friends ko sinesendan ko lagi para lang mabuhay yung GC kahit ako lang yung nagse-send. Ewan ko, kayo ba, gano'n din ba kayo? So, yeah, that's all for today and see you guys again tomorrow. Bye! What's your plan for dessert? Yummy, yummy. Hello, hi mabuhay. So ayan, pag-uusapan naman natin yung mga naging friends ko hanggang ngayon nung college. So ako kasi, nung college kasi, dahil nga magkaka-section kami simula second year pataas, na-retain talaga yung friendship namin. And dahil dito nag-start talaga yung social media. Kaya super dahil yung phone ko ay phone ng bayan. Dahil doon lahat ng picture. So kapag nagpipicture kami, isesend ko sa kanila yung mga pictures sa Facebook or ina-upload ko lagi yung mga picture tapos tinatag ko sila, ganyan. Kaya, na-retain talaga yung friendship. And then after nag-work kami, nagkikita-kita pa din kami. Kunwari, every summer, every Christmas, meron kaming mga gala, ganyan, na nagkikita-kita kami kahit magkakaiba kami ng work. Kaya, yun din yung reason kung bakit kahit nagwo-work ako sa Cavite, hindi ako nawawala ng reason para umuwi. Hindi ako nagstay lang sa Cavite, like hanggang dun na lang ako forever. Umuuwi pa rin ako at nagkikita-kita nga kami. At minsan nga lumalabas pa kami ng bayan. Nag-stay kami minsan sa isang hotel sa Pasay. Nag-try kami mag-ano dun,
Azure, ayan. Siyempre dahil may mga work na kami, meron na kaming budget for the gala. So, ayun. So, na-retain talaga yung friendship. Yan talaga parang family na rin talaga sila. So, nung college ako dahil, ayun sa high school pala, dahil nga, isang reason din bakit na-retain yung friendship namin. Dahil nga, magkakatabi lang yung bahay namin. Hindi naman super lapit, pero as in walking distance lang. Kaya siguro na-retain din yung friendship ko sa kanila nung high school. Isang reason din yan. Although, hindi sila nakakapunta sa bahay namin. Alam niyo kung bakit? Kasi nung bata ako, mostly nga, nung high school nga, ang mga friends ko nga, puro girls. So, sana sabi ng mga kuya ko, bakit puro girls yung ano mo? So, pag pupuntahin ko sila sa bahay, tapos puro girls sila, parang ang awkward, diba? Tapos puro boys yung mga kuya ko. Kaya, parang hindi ko na lang, tinisade ko na lang na hindi ko sila dadalhin sa bahay. Pero ako, nakakapunta ko sa bahay nila. Kaya yun, pag nakapasok sila sa bahay, or nalaman nila, ay, yung mga college friends ko, hindi nila alam kung saan yung bahay namin. Kahit nakalapit lang namin sa school kasi nga hindi sila nakakapunta. Pero kung ngayon, kung mayroon akong sariling bahay. Pero ngayon pwede na siyempre. Dati lang nung nag-aaral. Pero ngayon, yan, kung ganun nga magkaroon ako sariling bahay, of course, welcome naman lahat to enter and to tambay in our house. Pero yun. Pero ngayon, syempre, hindi muna pwede kasi pandemic. Pero ayun, siguro kung medyo wala ng pandemic, tapos tambay-tambay ganyan dito sa amin, di ba? Para naman maiba kasi nung college at high school hindi sila nakakapunta, eh. So ayan, may mga factors lang talaga siguro kung paano niyo mare-retain yung friendship niyo. Kasi kami naman nare-retain naman namin yung friendship namin. Although kahit hindi na kami magkakaklase, iba-iba na yung work namin. Alam mo yun, meron pa ring way para magkita-kita. So ayan, i-treasure niyo yung mga friends yung ganyan kasi for sure, for the keep yan sila kahit hindi niyo kadugo. Bukas naman pag-usapan naman natin ang ating mga ka-work naman. If ever nagwo-work na kayo, nagkaroon kayo ng ka-work. So yeah, that's all for today. See you guys again tomorrow. Bye! Ayan po, ate so siya guest. Nakita niyo na po siya dati sa ating vlog. Nag-make-upan niya ako. Ngayon, siya naman may make-up pa natin. Gaganto tayo, char. So, ang i-review natin ang mga binili niya noong 7-7 nga ba? Hindi, yung iba na bili mo na dati, di ba? Ay, wait lang, di ko pa naman makalala si Chin. Chin. Ayan. Tingnan natin kung rinig yung kay Kuya Mac. Ay, hindi. Okay na yan. So, ayan po, bubuksan natin ang kanyang mga pinamili noong 7-7. Yung iba daw ay nakaraan na. Kilig kaya yun? Ito, brush. Binili ko to nung... Okay, tapos, ano pa yung mga... Tapos, Hindi ko kita. Ay, ikaw tama. Wait. thumbs up. Hi guys! Kakatapos lang namin mag-makeup ni Chin. Kaya naman, soft glam look. Ganyan. Tapos, igagawan ko siya ng full glam para sa kanyang TikTok. So, yeah. See you guys later. Kasi si Princess naglalaro sila ng yung zombie. Next is, ano nga yan? Ano nga palabas yan? Aking Dam, Ashin of the North. Tingnan naman ako nun. Ang ayaw na ayaw nila na pangit na Pringles na cover. Mukha daw fake. Hello, hi mabuhay. So ngayon naman pag-uusapan naman natin ng mga naging friends ko nung sa work na nagwo-work na ako. So dahil ito ay second work ko na, yung first work ko, hindi ko na siya, although friends pa rin kami sa Facebook dahil lumipat nga ako ng bayan. So hindi ko na siya nakakasama. And kaya parang hindi ko rin na-retain yung friendship ko doon sa first work ko. Pero ngayon sa second work ko kung saan ako nagwo-work ngayon, ayan. Grabe, ito kasi saan ako nagwo-work ngayon. Isa siyang call center. So, alam niyo naman pag call center, hindi mabilisan lang. May mga 3 months, 6 months. Alam niyo yung first campaign ko kasi lahat kami parang first campaign. Hanggang ngayon friends ko pa rin sila. Ang tagal na namin. Dahil meron kaming GC, ganyan, 'di ba? Group chat.
So, hanggang ngayon friends ko pa rin sila and buhay pa rin yung GC namin. Talagang paano, how is that possible? Kahit magkakaiba na kami ng work, gano'n. Nagkikita-kita pa rin kami. Although meron mga iba na busy na kasi may family na or malayo yung work. Pero yung iba talaga nakakasama pa din namin and nakakatuwa yung mga gano'n kasi alam mo yun, may mga kwento-kwento sila about sa work nila. Tas, wala, ang saya kasi parang hindi talaga siya, wala siya sa tagal or oras or panahon wala siya sa iksi or haba ng panahon kung paano mo talagang magiging friends or parang more than, parang family na yung band nyo. Nasa ano yun, parang sitwasyon nung pinagdaanan nyo. Tapos kung paano nyo siya retain is nasa inyo na rin kasi kahit yung iba, kahit hindi naman palagi buhay yung GC, pero pag nag-usap-usap na, "Tara kita, ganyan, tara punta kayo." Talagang go and talagang ayun magkikita-kita. So yun, nakakatuwa yung mga gano'n. Ang dami kong naging circle of friends dito na hanggang ngayon is buhay pa din. And wala na, parang very rare yung gano'n, 'di ba, na makatagpo kayo. Kasi nung sa ano ko, workshop ko, yun, kasi malayo. Ito malayo and parang hindi siya, although nagkikita-kita kami, pero parang meron akong mas maswerteng dalawang naging hanggang ngayon friends ko pa din at nagkikita kami 'pag umuuwi yung isa naming friend. So yun, 'di ba nakakatuwa kasi taga-ano siya, Italy, shout out kay ano, kay Maha Lovely at saka aray ko, kay ano, 'yan, shout out kay Lovely at saka kay Kim, 'yan. Sila talaga yung talagang hanggang ngayon friends ko pa din from workshop. And yun, nakakatuwa lang kasi talagang kahit hindi naman kayo magkakapatid sa totoong buhay is talagang yung trato niyo is talagang parang brothers and sisters. Kaya yeah, it's very, I think rare siya. Yeah, it's very rare na may makahanap kayo ng mga ka-work niyo kasi nga hindi siya pansamantagal, ano siya, talagang to the core. So yun, very kailangan niyo siyang i-keep yung mga ganyan tao. So yun lang naman po for today and yeah, ang saya kanina kasi nag-ano kami nina Chin, nag-makeup kami and siyempre 'pag nandito sila mas madami kami, mas magulo, mas masaya, yan. Kaya super happy kami na nandito yung mga pamangkin namin. That's all for today. See you guys again tomorrow. Bye! The New World. Monster Hunter. Monster Hunter. We're gonna eat rolls. Big rolls. Bye-bye! Alis na sila. Alis na. Si Digong iwan. Iwan ka, Digong. Iwan ka, Digong. Iwan si Digong. Yan. Digong. Digong. Iwan si Digong. Bye-bye da. Babay, di kong sasama ka pa. Bye-bye. Hello guys. So dahil ngayon is Sunday na and of course we have to close our week with the topic natin na kung ang mga hindi nyo kadugo is pwede bang maging family nyo or maging more than, kung hindi na more than friends, family na talaga, di ba yan? Yes na yes na yes. Kasi nga minsan yung mga kapamilya nyo pa, kung sino pa yung kapamilya nyo, sila pa yung naninira at sinasaktan tayo, di ba? So, buti na lang ako, family ko, of course, not perfect, but may mga kanya-kanyang issues and of course, we have to deal with them kasi nga, pamilya nyo siya. Yun lang siguro yung difference kasi if mga friends, talagang super friends, best friends, yung issue naman ng family nyo, of course, sa amin ha, hindi ko sineshare yung issue ng family ko kasi parang sa amin na lang yon, di ba? Pero kung talagang sineshare nyo din, pero at alam naman, at talagang nakakatulong sila sa inyo, di ba, edi mas okay. Pero, yun nga, yung iba kasi, talagang super friends, as in, lahat, as in,
lahat ng issue alam, 'di ba? So, pag may mga gano'n din and talagang nandun din talaga sila para sa'yo, so bakit why not, 'di ba? Na kahit yung mga hindi niyo kapamilya, sila pa yung super duper grabeng tumulong at sumuporta at magbigay ng, alam mo yun, ng encourage sa'yo na kaya mo yan, ganyan. Talagang kung kailan kayong talagang namomroblema ka ng super duper like, "Oh, hindi ko na kaya," pero sila yung nandyan para sa'yo. So, 'di ba, it's hindi talaga siya, wala siya sa dugo, yung pagiging family. Hindi siya nasasabi based on the blood, ganyan. Hindi eh, nandun yun sa kung paano kayo nagtulungan, paano kayo nag-share ng mga problems niyo, paano niyo nalutas yung mga problems together. Yun, nandun yun sa bonding niyo and nasa parang camaraderie ba yung tawag dun? Gano'n at kung paano niyo sila na ano, nabuo ng with love, with care, with hindi lang friendship, more than friendship pa, and talagang sinuportahan niyo ang isa't isa. So, yun lang naman po for today and yeah, it's a very long weekend, long week. So, next week we're gonna see what's gonna happen. So, see you guys again tomorrow. Bye! Chain ulit ako, color black. So, hindi siya cute. Magdala ng Kami.